Rosel. Hello. Kumusta? Mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako, gumagamit na ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko bilib. Ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madaling malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. At syempre sa mga panggabo natin na nakatutok, pwede nyo pong i-share, naka-live na tayo sa Energy FM 1067. So i-share nyo na yan, alright? So simulan na natin, let's go. Simula at pangarap. Mga pangga nagsimula sa mundo ng negosyo sa edad na 17. Habang nasa ikalawang taon ng kolehiyo, sa tulong ng kanyang mga magulang, sinimulan niya ang isang piggery na nagsimula sa 12 na inahin. Kalaunan ay lumaki ito at umabot sa 3,000 ulo ng baboy. Kasabay nito, nagbenta rin siya ng medyas sa iba't ibang probinsya at longganisa sa Maynila. Pagsubok at pagbangon. Noong 2015, nalugi at nawalan ng 21 million dahil sa kanyang negosyo ng pagbababoy. Marami siyang sinubukan na negosyo na hindi nagtagumpay. Sa kabila ng pagkalugi, hindi siya sumuko. Noong 2016, nagsimula siya sa isang maliit na pet grooming na nagtagumpay. Sinundan ito ng Mobile Museum noong 2017 at Pet Eternity noong 2018. Tagumpay at inspirasyon. Ayon sa kanya, mahalagang magsimula sa maliit na buhay dahil ang mabagal na pag-usad ang pinakamabilis na daan patungo sa tagumpay. Ibinahagi niya na huwag tumigil at patuloy na maghanap ng mga bagong kaalaman. Moto sa buhay. Hindi ka mananalo kung titigil ka. Quitting is not the answer. Mga pangga. Nako, eto na. Mula sa pagkalugi sa negosyo, ngayon tagumpay sa serbisyo. Makasama natin ngayon si Doc Jason Sumaway. Doc, magandang hapon. Po. Magandang hapon po. Ako, maraming salamat. Kamusta ka? Kamusta? Okay naman po, mabuti and masaya naman po.
At ikaw ay nanggaling pa sa Bulacan, ano? Actually, galing kaming Batangas. Batangas pa, naku, Yeah. maraming salamat. Actually, mga pangga, kung hindi nyo lang alam, kasi nung mga nakaraang araw, linggo, dapat may schedule talaga si Doc Jason. Kaso nga lang, di ba, sa sama ng panahon. Bumagyo. Bumagyo, at hindi lang bumagyo, bumaha. No? Natakot ako sa baha. Oo. Lumubog. Alam mo, totoo yan, ano, Doc, sobrang nakakatakot, lalo na ako, taga Marikina, bahain sa lugar namin. Mm-mm. So, ayan, ngayon, natupad. Maraming salamat at Thank you. napaunlakan mo kami na makapunta dito sa stasyon at ma-interview ka. So, ikaw ay laking, saan probinsya ka? Laking Bulacan po. I'm from Angat, Bulacan. Mhm. Yan po yung bayan namin. So, sige, balikan natin yung childhood mo, ha? Yeah, sige. Kamusta ka? Childhood, na-train ako ng parents ko ng maaga. Mhm. At the age of 9 years old, 9 pa lang? Yeah, napasok ako ng musiko. Musiko ako, Oh, yung anong- marching band. Okay. Yeah, yung mga tutugtog Pag sa mga magpiesta, fiesta. fiesta, Yeah, oo. oo. Tapos, doon na-develop sa akin yung, nung na-realize ko na after so many years na, yun pala yung nag-develop sa akin paano makipag-team, kung paano sumunod yung discipline with this. Anong hawak mo na instrumento? Trombone. Trombone. Oo. Medyo, medyo mahirap din pag-aralan yan. At saka, po siya, maliit po ako nung that 9 years old. Oo, tama. Mas Bata malaki pa, lang. mas mahaba pa sa akin yung instrumento ko. Mas malaki pa. Pero ito, ikaw ay kusang sumali o ang parents mo ang gusto? Hindi. Kasi, mana-mana. Okay, Yun bakit? kung lolo ko, Mhm. yung lolo Doming, ay musiko, Mhm. yun po yung hawak niya na trombone. Ah. Yung trombone na yun, minana ng tito ko na kapatid ng mami ko, Mhm. si Uncle Mar. Mhm. Tapos, pagkatapos niyang manahin, yun, minana ko rin. Sa akin po napunta. Kumbaga, Ayan. bandang, pamilyang bandang musiko No? Po, Tawagin, no? salin-salin. So, Ganun 9 pa years yan. old. Pero ikaw, nung bata ka, anong pangarap mo? Pangarap, parang more on sunda-sundalo. Gusto kong Mhm. Kasi po, yung naging mentor ko po doon sa marching band ay Mhm. isang sundalo. Okay. Po siya, musikong sundalo. Mhm. So, yun, parang yun yung mga naging pangarap ko. Kaya lang, yun nga, gusto kong mag-PMA sana. Mhm. Pero, actually, sumali po ako sa varsity sa school. Not because of the sports ng Ano? basketball. But because to train po yung katawan ko para palakasin, para makapasok ng PMA. Actually, yun ang kailangan, no? Pero, unfortunately, hindi kalooban, na-operahan ako sa appendicitis. So, down agad. Ibig sabihin, During 9 years old? hindi. Nung kasi tinanong niyo po yung pangarap ko, kinonect ko lang that Mhm, time na, mhm. yun yung reason, ba't hindi na ako nakatuloy doon sa gusto kong mag-soldier. Okay. Pero Ayun. nung elementary days Elementary mo, days. ikaw ay sa Bulacan talaga. Opo, nag-aaral. agad. Tapos, kasabay nung musiko na yon, my father, tinrain po niya ako ng maaga sa hanap buhay. Mhm. Kasi, by the way, sir, I am proud na ang tatay ko po ay tendero Mhm. ng baboy sa palengke sa bayan namin hanggang Okay. ngayon. Talaga? Yes, Ay, yun yung ang mother mo? nagpaaral sa amin. Yung nanay mo, anong trabaho? Yun po, magkatulong sila sa hanap buhay. Okay. Ngayon, at the age of 10 naman, Mhm. ayan, grade 4, Mhm. tinuruan na ako ni daddy na mag-tricycle. Mhm. Yung pala, syempre bata, Kaso excited. grade 4, parang, di ba parang, grade 5, parang sa kabataan natin hindi pa tayo, kumbaga, handa doon. More in laro lang tayo. Yes, So, hindi oo. mo na-enjoy yung pagkabata Hindi, mo. na-enjoy. Nag-enjoy ako. Paano yung pag pinag-ano ka sa sideline ka na kagad ng Hindi, parents hindi. mo? Actually, ginamit nila yung reason na, kasi bata eh. Mm-mm. Syempre, bagong skills. Tuturuan kita mag-tricycle. Parang batak ka na sa mga sa tricycle. trabaho. Akala ko naman, kaya niya ako tuturuan mag-drive ng motor. Mm-mm. Dahil, sabi ko, para lang matuto lang ako. Yung pala, Ano? ako yung pinaghilan niya kasi may katayan po kami ng baboy. So ikaw yung magiging personal driver nila para pag maghahango ng mga baboy. Oo, from Okay. Katayan at 3:30 a.m. or 4 a.m. Mm-mm. hakutin ko yun. Madaling araw pa lang, Yes. gising ka na. Ganun po. Buti hindi ka, kumbaga sanay ka na sa mga... Hindi po. Hindi naman siya araw-araw. Aha. Pag wala akong pasok Saturday, Sunday, or pag may holiday or ganun. Mm-mm. 3:30, 4 a.m.
nagigising na kami. Tapos, nung panahon po na yung tatandaan ko, ako yung naghahakot ng baboy mula po dun sa katayan namin hanggang sa palengke. Yung ititinda ng tatay ko, ako po yung naghahakot. Ayun. Gaano katagal na yung yung 'di ba, sabi mo nagtitinda ng mga baboy, Baboy. ang parents mo. Opo. Gaano katagal na ba yan simula? Ay, ano po? Bata ka pa, wala pa. Lola ko pa po. Talaga. Oh, minana ng daddy mana-mana ko. na. Yes, opo. Mm. So, Mga sa tingin mo mga ilang taon ng business niyo na yan? ay, hindi ko po maano kasi lola ko pa eh. Wala pang Tagal na, palengke. dekada na siguro yan. Yes, wala pang palengke. Tapos ano pa lang, yung mga may dala silang bayong at saka yung ano yung bilog. Salakot ba tawag doon? Hindi yung anyway, ganun. Nilalagyan ng baboy, nilalako. Tapos hanggang sa nagkaroon ng palengke, yung lola ko, yung kauna-unahan na isa sa nakakuha ng pwesto. And until now, andun pa rin. sila daddy po ang nagtutulungan. Nag-handle pa until now, no? Oo. Grabe, no? So sa murang edad pa lang talagang Nahubog. nahubog na sa trabaho or sa business ninyo kasi 'di ba sabi mo ang parents mo ay may kumbaga minana na yan. So namulat ka na sa ganyang trabaho. Pero actually sir, alam mo, masama loob ko nung panahon na yun. Bakit? Saan naman nakakita? Grade 4. Yun nga yun. Gigisingin ka ng madaling Oo, araw para diba? maghakot ng baboy. Sabi ko, ang naiisip ko lagi nun, mga classmate ko tulog pa. Okay, maglalaro ka Oo. or meron kang mga gustong gawin na kabataan. Tapos diba? palagi kong sinasabi sa sarili ko, pag nagkaanak ako, hindi ko gagawin tong ginawa ng tatay ko sa akin na ginanito ko. Pero, itong panahon na to, sabi ko hindi, uulitin ko yung ginawa ng tatay ko. Kasi, Ba't nabago? Bakit nabago? kahit saan ako ibangga ngayon, Mm-mm. ibig ko sabihin, ang success naman is not the number of money and wealth na meron ka. Tama. It's about kung paano ka babangon dun sa ang tibay-tibay ng pagkakapundasyon sa amin. Yun. Kaya, yun yung parang nababago kasi sabi ko, siguro kung hindi naging ganun yung father ko sa akin, baka malata ako. Hindi, ayun. Kumbaga parang hindi ka mulat sa ganitong mga negosyo at hindi ka handa. At saka yung way how to do it. Yes. Yung way. Yung diskarte. Oo. Totoo. Hindi man matututunan sa eskwelahan yung natutunan ko sa father ko eh. Yun. Yung exposure sa paligid. Okay. At saka, yun po. Mga ganun. So yung isa naman, ito, di ba nag-elementary ka? So nung high school, doon pa rin sa Bulacan. Bulacan, hanggang matapos po kami ng high school. Sa high school mo, meron bang mga struggles ka na naranasan dyan? Napabarkada ka ba? Struggle sa pabarkada. Ano po siguro dahil probinsya kami, hindi, conservative pa kami that time hindi ko pwedeng sabihin issue kasi ang pinakamalalim na naging issue ko, nag-cutting lang ako. I don't Normal think- ano naman sa mga wag yung gayahin ha. Oo, wag. Kasi kadalasan kasi may mga pasaway ganyan na nangyayari. Oo. At hindi ka dumaan sa high school kapag hindi mo naranasan yan, di Yes, ba? oo. Okay. Tapos, yun, pag nag-JS, tapos umuwi lang na madali. Ganun Kasi probinsya nga, masyadong, mag-smoke lang kami that time ng sigarilyo. Ay, dahil nasa probinsya kami, feeling namin napakalaking kasalanan na hanggang high school. Totoo, iba kasi ang pagpapalaki ng mga kabataan sa probinsya. At Yes. talagang lihitin mong gulpi, sarado ka talaga dyan ng magulang mo. Yun. So talagang lumaki kang kumbaga low-key. Oo, Simple hindi, lang. Medyo, yun, ganun ang mga naging problema. Tapos, yun, yung kinukwento ko nga kanina, kaya hindi natuloy yung pagsusundalo, high school. Sige. Nung nagpursige ako na nagpursige, instead na mapaganda yung direksyon ko, naoperahan ako appendicitis. Okay. Tapos, yung iniintay kong time na masali ako dun sa lineup ng basketball para makalaro ako sa mismong main event nung laro, hindi ko nasama. Kasi, naoperahan ako. Ayun. So paano yun? Di sobrang lungkot mo niyan. Anong ginawa mo? Nanood ka na lang? Wala po Wala ka naman magagawa Ayun. Kaya, yun po. Ganun. Sa high school mo, yun ang hindi mo malimutan. So, pangarap mo rin maging basketball player, ano? Hindi po Parang dinaan ko lang yung baga yung pagiging fit. Yan. Dahil nga gusto ko, pagka-graduate PMA ng kasi high school, dapat, PMA. Tama. Yun. Kumbaga, nag-isip ako ng paraan paano mag-physically Pero bukod fit. sa basketball, wala ka pang ibang naisip pa na pwedeng sakto sa'yo? Wala po kasi pati nga basketball, hindi naman sakto. Actually, pagbubuhat nga ng baboy na malalaki, ano na rin yun Para nag-gym ka na rin Di ba? Ganun po. Okay.
So, ito naman ng college mo, anong course ang kinuha mo? Ayun, pumasok na po ako sa school as veterinary student sa ano po kami sa Lasal tapat ng tollgate ng Balintawak. Malapit-lapit malapit-lapit pa rin. De La Salle Araneta University. Yan, dyan po ako graduate. So, ang kurso mo ay kumuha ka talaga ng veterinary talaga. Opo, natapos ko po siya. Tapos, yun. Ganun po. Kamusta naman ang college naman, college days mo? College days ko, masaya. Hindi ko ma-explain kasi kahit parang may mga nangyayaring hindi tama, masayahin po kasi ako Ibig sabihin, Anong mga nangyari na hindi tama? Like, nabully. nabully ka sa school? Oo, kasi Anong ginawa sa'yo? Bakit? Ba't ka binabully? hindi po, kasi laking probinsya. Yun ang mga tawag probinsyano, ganun. Tapos, hindi po ako makasakay sa mga trip nila. Kasi mga hilig nila iba. Oo. Kasi ikaw, pag sa probinsya, ang alam mo lang, bahay tapos trabaho lang. Oo, ganyan. tapos hindi pa po ako maka-adjust dun sa kung ano yung nangyayari sa lugar nila, sa Maynila. Ayun, parang ang nangyari, pinasok po ako dun sa kwarto ko. Itinreten ako. Pero ang hindi niya alam that time na record ko yung Ayun yung ginawa sa'yo. So, paano ginawa? Sinumbong hindi. mo? Inano ko po sa parents ko. Tapos, yun. Meron akong punta yung police. Ayun, ganun po. Na-solusyon na naman. Pero hindi ka naman wala ka naman na naging nagalit sa'yo kasi dahil sinumbong mo sila Wala, Hindi hindi ka na po. inabangan. After po nun, hindi po. Kasi, after po nun, naglaylo na sila natakot na. hindi ko po alam kung anong nag So sa college days mo, 'di ba kasi dito sa yung researcher namin na 17 years old ay pinag-ano ka na ng piggery ng parents mo. Apo. Eto, saan lugar mo naman to? Second Sangat year din. college, paano mo napagsabay? Ang hirap nun, ha? Maganda po yung Ang nangyari po nung second year college po ako. Eto, nakikita natin sa Facebook Live na yan. Nakita yung Ayan, mga baboy. Ang dami, time na yan. Ang nangyari po niyan, Hmm. pag meron akong like for example, mag-be-breeding. Kasi meron ng artificial insemination nung time ko. Ngayon ayokong iasa yung mga ganon tapos yung pag-i-inject po sa mga baboy personally gusto ko ako po yung humihipo. Ang nangyayari po kasi malapit lang pag ano lang po kami dulo lang kami ng NLEX yung school. Pag sakay ko ng bus matutulog lang ako tapos diretso na ako sa Angat Bulacan sa province. Pag may exam ang nangyayari hawak ko yung exam, nagre-review po ako sa bus. Grabe yan. Yes. May sakripisyo Oo. Pero masaya ako yung ginagawa yun Kaso di ba parang hindi ganun hindi biro yung pag-aalaga ng baboy kasi dapat since na ang kinuha mo ay Vet. vet, parang hindi pa sapat yung kaalaman mo sa pag-aalaga ng mga baboy. Like for example, 17 years old. Paano mo napalaki ng ganun? Kasi ikaw lang mag-isa. Hindi, naging way po yung school. Naging way yung school. Bakit? Mm. Kasi may mga professor po ako magagaling sa baboy. Mm. Tapos, pag meron napansin akong problema, eto po yung problema. Sasabihin ng prof ko, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Yun. Tapos, meron naman po kasing kasama kami sa trabaho doon na tagapagpakain. Yung regular po na daily na ginagawa. May gumagawa naman yung nagpapakain talaga. So, ikaw, ang ginagawa mo lang troubleshoot, improvement, ganun. So, ang hirap nun, sa 17 years old. Tapos, ilan lang mga baboy na binigay sa'yo ng parents mo? Ano po, nagsimula kami sa 12 po na inahin. That time. Yun. Tapos, nung medyo negosyante kasi yung isip ko talaga Hindi ko alam kung na-train po ng parents ko na gano'n. Siguro, nung kabata mo, dahil sabi mo, doon pa lang, ang dami na pinapagawa sa'yo ng parents mo Okay. Nagsimula ako ng 12. Tapos, nung pagdating ko ng third year college, yung pong mga naunang gumraduate sa akin ng mga brad namin sa school, nagkakakwentuhan kami, ang sweldo nila, parang 11,000. Malaki na na 13,000. Hindi po. Sabi ko, parang baon ko yun sa buwan. Halos malapit dun. Sabi ko, kailangan, bago ako makagraduate, more than na nito yung baboy ko. Kung malaki na. Tatarget na ako para kung hindi ako mamasukan, dito ko makuha. Ayun, yun po yung reason. So, pag-graduate ko po, yun pong baboy, inabot naman siya ng less than 100. Grabe, ang dami, heads. no? Opo. Paano yan, yung buhay pag-ibig mo? Diba, pag college time, as yun, inspiration mo nun. Meron naman po. Nagkaroon ka ng girlfriend o eto din yung kasama mo habang, eto na Hindi ngayon? po.
bago po siya, meron pang iba na naging girlfriend ako nung college. Tapos, Hindi ba nagtampo sa'yo dati? Kasi syempre, mas priority mo yung pag-aalaga ng baboy. Paano yung time pa sa pag-aaral? Tapos yung sa relasyon mo pa? hindi. Ano po, ano tawag dito? Yun, kasi bata. Nagka-problema po kami nung nagka-break kami kasi siguro batang isip. Ganun. Tapos after college, nagka-girlfriend din po ako. Tapos after college, muntik na makasal. Kumpleto na kami. Muntik na makasal? As Bakit? in, may gown na, Oo. may singsing na, kumpleto na. Tapos, Ano nangyari? hindi po, hindi ko po makuha yung reason. Siguro hindi lang kami talaga magkapalaran. Yun, hindi natuloy yung wedding. So, kumbaga focus ko ulit doon sa business nyo. Hindi naman po nawala yung focus ko sa business. Yung, Kahit po ganun. yung mga pagbebenta ng ng longganisa, tsaka medyas. Hindi, ano yan, college. College life. Nung college life mo, paano yun? Sorry. Paano mo na, ang dami ha, nag-ano ka ng baboy. So, paano yung diskarte yan? Hindi, ano po yun? Kasi yung tinitiran ko po doon sa malapit sa school, nakita ko yung merong manufacturing ng medyas. Tapos, Sa lugar ninyo? Sa Araneta, Okay. sa Malabon. Mhm. Ngayon, ang nangyari po, nung nakita ko yung medyas, sabi ko, mura. Pwedeng ang gawin ko, pag umuwi ako ng Bulacan, bumibili po ako ng medyas. Tapos, syempre, Dumi sa probinsya. binebenta ko sa probinsya. Mhm. Tapos, yun namang parents ko, dahil nga po may pwesto kami sa palengke, Mhm. naggagawa sila ng longganisa. Ang gagawin ko naman, bago ko umuwi ng probinsya, Mhm. kukunan ko ng order yung mga classmate ko Hahango naman. ka para Para pagbenta pagbili ko kanila. sa pagbalik ko ng Monday, Mhm. yun, i-deliver ko na sa kanila. Ganun po. Ayun. Pero ang galing mo, no? Paano mo na, parang napaka-flexi mo? Kasi bili mo sa baboy, tapos medyas, tapos yung, longganisa. Magkano kinikita mo? Sapat ba dun sa pang-araw-araw mo? Ay, hindi po. Actually, sir, hindi po kami yung parang kapos na kapos sa buhay noon that time. Hindi. Kumbaga yung, Kasi yung paano parents yung ko, kinikita mo dun? Saan na lang napupunta? hindi po, Ano hindi ko alam kung bakit nung panahon pa na yun, parang hindi ko alam, may burning something sa puso ko na magbenta-benta, ganun. Baka siguro ang pangarap mo ay talagang gusto ko magkapera na habang bata pa, lumaki ng negosyo. Yun ba yung nasa mindset mo Hindi, that time? gusto ko pong mag-business. Ayun. Yun po ang So tumagal siya hanggang sa pagka-graduate mo. Hindi po, lang yun, nagkaroon ng season na parang first year hanggang third year. Tapos pagdating kasi ng fourth year, medyo mabigat na yung mga subject. Oo, so wala. Hindi na busy na. So doon ka na focus ka na kasi graduating ka na. Hindi, 6 years 6 years vet. ang okay. Ibig sabihin, kailangan ko na pong Focus mag-focus. na. Oo. So after graduate ka, ano yung unang work mo? Unang work, yung pong piggery namin. Yun na talaga, doon ka nag-focus. Ngayon, hanggang sa lumaki. Tapos, yun nga, nagkaroon ako ng business partner. Tapos, nung nagkaroon ako ng business partner, ang nangyari po, lumaki siya. Yung sinimulan kong 12, naging 100, naging 300. Tapos, naging parang tanda ko, bago namin i-take over nung partner ko yung piggery, inabot ng 600 plus. Tapos, after nun, kasi may pera yung naging partner ko talaga, as in. Yung partner mo, taga doon din sa Bulacan? Hindi. Taga dito sa Manila. As in, paano ba siya na-meet or kilala? Meron akong mga kaibigan na naging kaibigan din niya, common friends, tapos hanggang sa parang nagkaroon kami ng time na parang weekly or every 2 weeks nagkikita kami. Naitanong niya kung ano yung ginagawa ko. O yung kinuwento ko. So, nag-invest siya. Okay. Nag-invest siya, oo. So, yun. Nung nag-invest siya sa akin, ang nangyari, tumuloy, okay naman, maganda. Na-reach namin yung 3,000 heads. Ito na yung... Mm-mm. So, lumaki In na. less than 3 years. So, magkano na kinikita ninyo that time? 3 months pala, sorry. Ha? In 3 months, 3,000 na... Kasi nga madaming pera eh. Ibig ko sabihin, as in, marami. Oo, Okay. ngayon, nag-invest siya, tapos nag-rent kami ng mga farms. Tapos, yun lang yung mali. Ano yung mali? Nabigla eh. Nabigla. Hindi kami ready sa tao. Okay. Hindi kami ready dun sa
management, Mhm. hindi ready yung system, Mhm. hindi ready yung market. So Mhm. nabigla, parang ang dating Paano yun? Hindi nyo pinlano na, o teka, keto, kailangan gawin muna natin to, step by step. out of As in talaga, siguro dahil tiwala, dahil may pera na kayo. hindi, tsaka nakikita niya yung galaw ko. Ano naman responsible naman, tapos kung ano yung ipagawa niya, nagagawa ko. Siguro, tapos ako naman, nasalubong yung gano'n niya out of excitement. Oo. Yung na-excite siya Ah. na mag-invest, ako naman na-excite na patulan yung Nagawin direksyon to, na oh. palakihin ng palakihin. Oo. So, anong nangyari, parang yun yung na-feel ko. Yung, alam mo yung pipe na size 8, yung eka sa probinsya, yung tubong D8, Mhm. nadugtong sa tubong D2, ako yung D2. Ibig Okay. sabihin, yung sobrang bulk ng pera, ipinamanage doon sa hindi pa ganun yung experience for that size. Mhm. Wala, yun ang naging problema. Then, after siguro mga 2 years yata, 3 years kaming nag-operate, bumagsak kami. Yung in-invest na parang nasa 30 million, nakapagbalik ako sa kanya ng 9 million and na-report ko lahat yun. As in, wala akong naging parang yung nakaw or whatsoever. Pero question, kasi di ba pinag-usapan natin million eh. Mm-mm. So paano mo siya naipon? So di ba sabi mo nagkasosyo kayo. So yung pera na yan, na mga 9 million na yan, is sa pera mo lang yan? Hindi, anong nangyari, sa sosyo namin, Oh, sa sosyo nga. Oo. I mean, paano niyo siya naipon? hindi, ang ginawa niya, yung farm ng parents ko, sabi ko para hindi magulo, bili na lang natin, tapos, anong nangyari, industrial partner niya ako. Mm. Ngayon, ang nangyari, nag-invest siya dun sa ginagawa namin, tapos hanggang ma-reach yung 30M, Mm. tapos nung... Malaki yan ha? Yes, Malaki. malaki. Kasi, nung time na nalulugi na ng parang 2 million, 3 million, nagsasabi na ako. Sabi ko, nalulugi tayong ganyan. Sabi niya, sige, tuloy mo lang. Hanapan mo lang emergency, troubleshooting, ganyan. Tapos, nalulugi na ng 8 million. Sinabi ko na sa kanya. Ganon din yung response. Sabi ko sa kanya, teka, sandali. Yung pera kasi na to, alam ko, hindi pera sa estado nyo. Kaya lang, sa estado ng pamumuhay namin, malaking kayamanan na to. Syempre yung... Malaki, hindi birong milyon. Yes. Stewardship. Yung parang biyaya kasi to, kailangan ko to ingatan, kahit naman sabing hindi sa Kasi akin. simulat sa kasi pinag-ipunan nyo yun. Pinag-ipunan mo yun. So, ganun. So, paano yun nangyari? So, kumbaga, nagkaroon kayo ng problema ng partner mo? Ay, hindi. Mabait yung partner ko. So, ano solusyon ng ginawa niyo? Ang nangyari, hindi, ini-report ko sa kanya. Sabi ko, ang pinakamagandang gawin, kaysa ituloy natin, close natin yung business. Tapos, yun, ang nangyari, nung i-close namin yung business, binigay ko sa kanya yung dapat kong isoling pera. Wala, okay kami naghiwalay. So, kumbaga, hindi na kayo nag-partner ulit after Oo. na the problem Hindi. yung nangyari? Nagpupush siya na Balik mag-open ulit, ng another mag-partner business. kayo. Oo. Kaya lang, kasi wala akong in-report sa kanya na merong nawala or even yung wife niya na tawag dito, yung magaling sa mga pag-account. Wala silang nakita na ginawa kong hindi, Mali. Oo. Ngayon, ang nangyari lang is just that ako, sabi ko, pagka kasi merong pumapalpak sa akin ganun, hindi ko hinahanap ano yung sisisihin ko sa ibang tao. Anong kulang ko? Ba't ako bumagsak? Anong kulang na skills? Anong kulang na knowledge? Anong dapat kong gawin para abutin To move ko to? forward. Para Oo. kumbaga, kumilos ulit. Oo. So, ang ginawa ko, teka, sandali. Masyadong from college graduate, napakalaki nung naging hakbang ko. So, binak to basic ko yung sarili ko. Okay. Oh, So, yun. paanong basic ang ginawa Back mo? to as in basic. Kasi nga, nalugi. Simulat sa pool, ganun ulit. Yes. Ganun ulit. Ibig ko sabihin, hindi. Mas malala to. Oh. Kasi nag-negative eh. Yung sasakyan na binigay sa akin, dahil pinagkatiwalaan niya ako ng todo eh. Yung sasakyan na binigay sa akin, sinoli ko sa kanya. Tapos, yung pera, sinoli ko. Ngayon, ang nangyari, wala na akong sasakyan. Hindi ako makaluwas ng Metro Manila that time from Bulacan kasi wala akong pamasahe. Ganun katindi. Grabe. Yes. Oo. Tapos, ang nangyari, nag-utang ako ng pera
para lang makapagsimula. Umutang sa May kamag-anak? hindi. Meron akong, ang nangyari, yung mami ko, nag-open ng account sa akin sa BDO. Tapos, ang nangyari, parang merong 50, may sinimulan akong 50,000 na ang nangyayari, pag na utang ko siya, hindi kailangan bayaran agad. Ang bayad parang konti-konti lang monthly. Doon ako nagsimula. Grabe, ang hirap mo. Imagine mo, from million, 250,000. oo, sa ganun. Kumbaga, hindi ka ba nadala? Or parang, ano pa yung nagpalakas sa loob mo para ituloy pa ulit to? Kasi million to, kung ibang tao, teka, tama na to. Hindi, dumaan ako sa depression. Kasi nung time na yon, nung nagkakalugi-lugi kami, alam mo, yung batok ko laging manhid. Yung noo ko pag hinipo mo to, parang radiator yan ng sasakyan. Init. Mainit, seryoso. Oo. Tapos pag tumingin ako sa paligid, kulay gray, totoo pala yun. Yung walang kulay. Tapos, pag kumakain ako, kahit ano yung kainin ko, parang iisa yung lasa. Yun yung dinaanan ko nung time na yun. Paano yan? Paano yung parents mo? Never ba na sinabi na, anak, tama na yan? Mami ko. Magkano Lagi ka na nasa lang? likod yung mami ko. Okay. Hindi, never umano yung mami ko sa akin. Never kumontra. Oo. Lagi siya nakasupo. Wala nang naniniwala sa akin. Mm. Yung nanay ko na lang yung natirang naniniwala sa akin. Kasi hindi naman talaga bihira, million. Ay, yun. oo. Million yun eh. Mm-mm. Tapos paano ka pumasok? Kasi di ba, sabi mo, nag-start ka from scratch ulit. So yung business mo, para meron ka pang business na tinanong na parang lechonan, something. Hindi. Yung lechona na yun, nakasabay ko yun nung may piggery. Mhm. Tapos, ang nakita ko, parang hindi kumita kasi nga, pinagsabay yung piggery tsaka yung lechonan. Tapos, hindi ko naman din alam yung lechonan business talaga. Paano yung, Hindi ko alam paano lutuin. Yung process. Ang alam ko kasi tusok lang Oo. doon sa tubo, tapos Mm. pihitin sa uling. Ka- May procedure pala para Yes, pasarapin oo, yun. oo. So, Wala eh. wala. Aggressive masyado that Mhm. time. Mhm. Lugi. Mhm. Tapos, Meron na namang isa, di ba? Meron na namang, ano yung unang, yung ng manukan? Tapos pangalawa, anong... hindi, nung bumagsak po yung piggery, zero. Mhm. Nagtampo ako sa course ng pagiging vet. Kasi, sabi ko, bakit ganun? Ang alam ko sa doktor, pag may nagkakasakit, dapat kumikita kami. Mhm. Pero bakit yung baboy? Nung nagkasakit, nalulugi kami. Mm. Di sabi ko, parang hirap naman itong kurso ko. Nagtampo ako sa kurso namin, umalis ako. Naghanap ako ng ibang negosyo na hindi connected sa vet. Okay. Tapos, Ito, kusa mo lang to o humingi ka ng advice sa Wala, kaibigan? wala Okay. kusa. Umano ko na parang every time kasi, syempre may mga kaibigan pa rin naman ako nasa piggery, nami-meet ko pa rin. Mhm. Umabot ako sa point na pag nakakausap ko sila, tas pag-uusapan, pare magkano presyo ng mais? Kasi yung presyo ng mais binabantayan sa piggery yan. Mhm. Magkano piglets ngayon? Ay, dumarating yung time, tumatalikod ako kasi hindi ko maintindihan, naaalo ko, yung parang dahil nga stress ako. Mhm. Ayokong maririnig na yung, Oo. tama na yung usapan na yan. Narinig ka na, na ano ka na. Naririndi. Yan, Naririndi. that's the exact word. Mhm. Ngayon, na nangyari, nagtampo ko, Mhm. yung naging business partner ko kasi is, hindi ko alam kung intention niya na i-mentor ako. Kaya nga napaka-thankful ko sa kanya, totoo lang eh. Ang nangyari, naalala ko yung mga sinasabi niya sa akin. Sabi niya, Jason, always think outside the box. Mhm. Tapos, Jason, ganito. Alam mo ang ginawa ko? Yung balat ng buko, alam mo yung briquette ngayon na ginagamit sa mga sanjo? Mhm, mhm. Ako nagpauso nun dito sa atin. Okay. Yung briquette na ginagawa na yun, ng balat ng buko, Mhm. tinutuyo ko yun dati, tapos pagkatapos kong tuyuin, ay papaarawan, Mhm. uulingin ko siya. Pagkatapos ko siyang ulingin manually, papatigasin namin siya. Gagawin namin siyang briquette. Ano to, idea mo yan? Idea ko. So, Oo. paano mo napalaki yan? Paano mo na... Hindi siya lumaki rin. Hindi rin. Ang daming ang bagsak eh. Okay. Hindi siya lumaki kasi kahit saan ko ibenta, Mhm. palpak, ayaw bili ng tao. Mhm. Kasi hindi pa pala hype. Hindi, kumbaga, Hindi pa uso. Tsaka wala pa silang idea kung ano yan. Anong Oo, meron dyan? tama. Tapos, na-experience ko, yun mismong balat ng buko na inuling, inoffer ko sa mga remote areas sa Malabon, sa mga ganyan. Hindi ganun. Walang bumibili, hindi kami binabalikan, walang umu-order, di ganyan, okay. Ang nangyari, may classmate naman ako, inoffera naman ako, sabi niya, pare, gusto kita matulungan. Mhm. Kaya kong mag-import ng
CCTV ng sasakyan, Mhm. ibenta mo. Ngayon, So another ano na naman yun? another business. Oo. Okay. Ang nangyari, nung ibebenta ko naman siya, hindi ko naman kasi forte. Mhm. O edi, kada benta ko, hindi ko alam, kailangan pala i-install pala yun. Akala ko kasi pagbenta ng ganun, abot ko lang si bahala ka eh. Tapos meron pa pala siya mga pixel, Oh. hindi ko naman nga alam. Hanggang sa parang natabunan yung isip ko ng information ng mga tanong ng tao. Tapos, bukod doon, yung lahat ng pagod ko doon sa marketing, parang sabi ko, wala rin nangyayari. Grabe, no? Yes. Pero, Dok, ba't Bumitaw gano'n, ako. no? Di ba, ito yung nanggagaling ng mga suggestions sa mga o kakilala mo na ito gawin mo, ito magbenta ka ng ganyan. Never ka ba nadala? Kasi, biri mo, hindi naman biro yung paglalabas ng pera dyan sa mga business na yan. Eh. Bakit tuloy-tuloy pa rin ang, ano nasa isip mo nun? Ayokong tumigil ng talo. Kahit napalugi ka na? Talo ka na nga, titigil ka. Paano ka mananalo? Yun yung iniisip ko that time. Kaya sabi ko, para kung, alam mo, sa totoo lang, hanggang nung makita ko yung umaahon na ako, nakita ko yung sarili ko para ako nasa loob ng kuweba. Nung umaahon ka, anong business yan? Ito, hindi pa itong Pet Eternity. Ang naging unang ko, yung pet doctor ko sa bayan namin. Ginamit ko na yung pagka-veterinaryo. Doon na. Tapos, So, ilang business ang kumbaga nagsarado na tinry mo? madami. Mga nabibilang ba natin? Siguro, madami. Baka 10, baka hindi lang. Kasi 10? meron pa akong karinderya. Okay. Nag-junk shop pa ako. Eto ba tumagal to? Kumbaga, ano yung pinakamatagal Na na piggery, business mo? 11 years. Pero doon sa the rest, mga ilang buwan lang? As in, hindi na kumita? ganyan? Kasi kamukha nung mas mabilis pinakamabilis yung karinderya. Kasi nakakita ako marunong magluto. Siya sa akin, Dok. Kasi naramdaman pala nung nagkakarinderya na gusto kong maghanap ng negosyo. So, sabi niya, Dok, gusto mo pagtayo kitang karinderya, marunong magluto, alam ko mag-operate. Sabi ko, sige. Kaya lang ako kasi, na-develop na yung pag-inventory ko noon, ganyan. Nakita ko niloloko ko. 2 weeks namin sinet yung business. Pero, nung naramdaman ko niloloko ko, nagulat siya. Kinabukasan, sarado. Oo. Ganong kabilis Ganun ka kabilis mag-design. Pag ito ay niloloko ko. may business partner ka o solo mo lang mga to? solo-solo na to. Tapos, yung pera na to, umabot na sa, meron akong Mio na motor. Binenta ko yon para makapagpuhunan. Puhunan ulit, Meron panibago na akong naman. laptop na natatandaan ko na isinanla ko lang sa kaibigan pero eventually napabenta na rin. Grabe, no? Yes. Sa lahat ng ginawa mo no na business no, ano yung talaga yung hindi mo makakalimutan? Na teka, etong pinakamalaki na lugi ko na, kailangan ko pa bang ituloy ito? Yung parang gusto mo nang huminto? Yung piggery. Yung piggery? Kasi yung stress na inabot ko sobre. Kasi piggery nung time ko kasi malaki operation eh. Tsaka milyon ang pinag-usapan. Problema sa tao, problema sa baboy. Ibig sabihin problema sa tao, supposedly ang inaasahan ko lang tawag, Dok, meron pong inuubo sa building ganito, meron pong ganun sa farm ganito. Ubos na po yung soya natin na stocks para sa feeds. May tawag sa akin bigla, Dok, nagsaksakan po yung 2 boy dito sa... lahat na. lahat na gano'n sa akin. Pero... Hindi ka pa tinulungan ng parents mo na like yung mother mo, di ba? Total, alam nila yung sa mga babuyan eh. Hindi ka ba nila binigyan ng advice na dapat ganito gawin mo? Hindi na rin nila alam kasi yung level ng business ng parents ko hindi umabot ng ganung kalaki na sila mismo nalula eh. Sila mismo natakot. Kasi sa iba yung ginawa mong diskarte. Sila mismo natakot. Pero ang mami ko laging sa akin na anak, always may detalye. Anak, always yung integrity mo, bantayan mo. Kasi para hindi ka magka-problema. Basta ganun lang, ganun. Tapos, yun, alam ko, yung mami ko is always praying for us. Yun. Hindi ka tumigil. So, eto na. I-fast forward natin. Sige. So, dito sinabi mo, bumalik ka sa pagiging vet mo. So, dito nag-start na. Oo. Actually, na ako nito. Nung nag-start po ako grooming center and clinic sa bayan namin. Ito lahat to ay sa Bulacan lang lahat nangyari, no? Oo. Oo. So, etong pet grooming mo, malapit lang sa bahay ninyo or
Kumuha ka pa ng Malapit pwesto. lang. Kumuha ako ng pwesto Okay. kasi yung bahay po namin hindi dadayuhin dahil medyo paloob. Looban. Pang 3rd Street from the highway. sobrang Kasi layo. kumbaga hindi siya exposed sa mga Sa taong tao. daanan. Okay, so Ayun. sa pet grooming, So, nung nandun na, doon ako natuwa. Yung, alam ko hindi ako nag-start that time from zero. I start that time from experience. Yung inventory, leadership, yung do the math thing, doon ako nasimula na tama. Kasi, supposedly, mag-a-abroad dapat ako. Nagpaplano ako mag-Australia, New Zealand, Singapore. Meron lang ako isang taong hindi maiwan. sino? Yung Michael. Yung Meron akong... mentor mo o yung Hindi! kaibigan mo? Meron akong kasama sa trabaho na 14 years old lang. Nasa akin na. Tapos, dahil wala na siyang magulang. sa sa akin inyo siya na lumaki. lumaki. Tapos, nung nag-piggery, napag-graduate ko siya ng college, ako nagpakasal sa kanya, natulungan ko siya. Gano'n ka-importante sa'yo siya? Ano yun parang kapatid ko siya. Nakilala mo doon na mismo sa... Sa piggery. Oh. Oo, tapos hanggang At ngayon, nagtiwala ka na sa kanya kasi okay siya kasama. hanggang ngayon siya yung operation manager ko. Pero dito, Doc, imagine, is there any challenges from piggery? Kasi ang hirap, nag-shift ka from sa mga sa mga pet grooming Anong challenges naman dyan? Challenge kasi wala akong practice. Oo, kasi di ba iba yung pag-aalaga yan ng na. baboy. Oo. Sa Oo. paanong diskarte? Yan na. Eto, bago ko siya pasukin, di ba nakwento ko sa'yo, may mga tinry na akong bago ko siya pasukin, hindi ko siya agad pinasok. Pinlano ko lang muna siya. Kasi dati pag may So nagsabi parang sa this akin, time, iba na medyo yung approach. Ayan, because of the pinag-isipan mo na. experience. Okay. Yun yung sinasabi ko. Ang nangyari, meron akong kaibigan, nagsabi sa akin, bro, ano ka ba? Ang veterinaryo, pag bumagsak, napakadaming field. Hindi ka mukha ng, halimbawa, yung ibang kurso na kung sa mata ka lang, kung sa ngipin ka lang, kung internist ka lang, internist ka lang. Ito, bumagsak ka sa baboy, tapos makita mo in yung kalabaw, o di mag-alaga kang kalabaw. Pag hindi na in yung kalabaw, ang in naman isda, o di mag-alaga kang isda. May basic naman tayo sa school di ganon. Yun yung naging dinaanan ko. Ngayon, ang ginawa ko bago ko siya pasukin, eto na. Nag-compute ako. Tinawagan ko yung mga kaibigan ko sa Australia, sa New Zealand. Sabi ko sa kanila, magkano naiipon nyo yung take home? Sabi nila dito sa that time sa Australia, New Zealand, ganyan, makapagtabi ka ng 25,000, okay na yun, labas na lahat, bahay, pagkain. Singapore, may tinawagan ako, sabi niya, makapagtabi ka ng 10,000, okay na yun. Sabi ko, pag nagtayo ako ng clinic at ako nakapagtabi ng 30,000, Ox na yun. dito na lang ako sa Pilipinas. So, Ako paano yung nangyari? boss. Kasi may nagsasabi sa akin sa abroad, hindi ka bet doon. Hindi ka bet dito. Ganun salita na. Mag-aalaga ka ng baboy, magbubuhat ka. Hindi injection ka lang dito. Kumbaga, mano-mano. Kasi, Sorry for the term kasi sa kanila galing. Boy ka rito, hindi ka vet. Boy. O, di ganon. So, di ganon. Anong nangyari? Nag-compute ako. Di yun. So, after nun, nasa isip ko pa rin yung pagbubukas ng clinic. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtayo ng clinic agad nang walang practice yung isip at katawan ko. Tama. O, ang ginawa ko, sabi ko, Kel, kuha tayong direksyon. Yung Michael, punta ka So, kay... siya yung katuwang mo, ha? Oo. Punta ka kay doon sa isang brad ko na may grooming. Aral ka 1 month. Ako naman, pumunta doon sa mga kaibigan, mga sis at saka brad namin na may clinic, sa mga kaibigan na sabi ko, Nag-aaral ka. maggagamot ako sa inyo, tutulong ako sa clinic libre. Nagulat sila kasi syempre Libre. pag duty ka sa clinic, graduate ka, tas Yes. dapat may bayad yun. Ako libre. Bakit? Pabor sa kanila yun kasi libre. Oo. Si Michael din pumasok, Mm. libre sa grooming. Ang purpose ko, para matuto To train. kami. Para ma-review ko lahat Tama. yung gamot, etc. Yun. Hindi ko pa rin ulit pinasok. Pero ready na kami ni Michael. Nag-review ako ng mga marketing strategy. Tsaka yung puhunan, di ba? Siyempre, Puhunan, hindi eh. meron ka pang bala. Hindi. Paano Doon na ako wala? natutong maging resourceful. Mhm. Wala akong pera. Oo. Wala akong pera eh. Oo. Nagbenta ako ng mga gamit, tapos nagsara yung farm, di ba? Mhm.
yung mga bakal na dapat ibenta, pinagbebenta ko kasi basura na lang. May mga gamit na naibenta, tas yun na yung pinandown ko dun sa renta ko. Actually, ang mami ko, hindi naman nagkulang. Tumulong din. Nagpahiram ng pera Okay. si mami. Kaya lang, nung naramdaman kong bumabagsak ako that time dahil yung buko, yung ganyan, nabatakan ako ng sasakyan. Ang nangyari yung mami ko, sabi ko, Mite ka, time out. Huwag mo na akong pautangin ng pautangin kasi ang mangyayari, naramdaman ko, sasandal ako sa'yo, lalambot ako eh. Kaya mo kung tumayo na lang munang mag-isa unti-unti. Yes. Sabi niya, sige anak, okay, walang problema kung yan yung direksyon mo. Mami ko ganun eh. Papakinggan lang ako ano yung gusto kong direksyon, susundan niya lang. Hindi niya pinapakialaman. Ngayon, anong nangyari? Tayo ako ng clinic, yung mga lamesa sa opisina nung dating pigiring nagsara, yun ang ginawa kong Ginagamit mo treatment table. Okay. Yung mga antibiotic, doon sa piggery na nagsara at saka vitamins ng baboy, nireview ko, parehas lang, ginamit ko sa clinic. Yung timbangan ng tao sa bahay namin, at saka kailangan ng blower sa grooming eh. Merong bagong, anong tawag doon? Yung panglinis ng carpet, vacuum. May bagong vacuum ang mami ko sa bahay. Sabi ko, hindi ba gusto mo akong tulungan? Hindi pa nagagamit yan, di ba? Baka pwede, pera muna. Pupuhunanin ko lang sa clinic. Sige anak, yun yung ginamit kong pantuyo ng aso pag ano. Grabe yan. Ganun. Ang naging aral sa akin na natutunan ko that time is yung value ng 50 pesos. Ibig ko sabihin, kasi nung may piggery ako, sabi ko sa'yo, pag... Alalaking perang... Hindi, pag 5,000 na lang ang laman ng bulsa, ng Laman. pera ko sa bulsa that time, kinakabahan ako lumabas ng Maynila. Feeling ko mabibitin ako. Pero nung unti-unti na ako nakaahon, sabi ko parang napaka-ironic ng buhay. Lumuluwas ako Metro Manila, motor lang ang dala ko. Okay. After bagsak to may 1,000 lang ako sa bulsa. Kaya pa ako. Nakakaluwas ka. Problema, kaya sabi ko, hindi talaga damihan ng pera eh. So, yun po yung So, ano na, itong pet grooming mo, tumagal na to. tumagal. So, paano mo na, magkano na kinikita mo? Nakamdaman mo na, eto na. Hindi, kasi nga po, nakita ko po yung contributing factors ng natuto ko sa marketing, natuto ko sa advertisement. Parang parang all in one eh. Everything Nandun na about lahat business. Natutunan ko siya based on my experience on the past. Yun pong unang salta ko ng first month, umita ko 40,000. Ganun kalaki Yes. na kagad. Take home yun hindi yun yung Labas na yung... labas yung kuryente, grabe. tubig. O, ang nangyari, natuwa na ako, sabi ko, wala nang abroadan to pag tumuloy to. So, eto na. So, tuloy-tuloy ka na. Paano ka naman napunta dito sa museum? Museum. Etong museum kasi eto kilala rin itong pet museum eh. So, paano naman nag-start to? Ang nangyari, meron akong uncle sa dito sa Manila. Dahil nag-clinic ako, tapos malapit ako sa kanya, tapos ang work nila is nag-aano sila ng mga field trip. Okay. Malikot yung isip ko eh. Oo. That time, may nalaglag na bus sa parang Pililla Rizal. Okay. Nahulog yung bus, madaming nasugatan yata o na-aksidente yung mga bata. Ibinawal ngayon si field trip. Ngayon nagka-problema yung uncle ko tsaka sila sa business dahil humina yung field trip. Isip sila ng isip, ano kaya ang magandang dalhin sa school? Ano kaya Isip ako, sige, testing. Sabi ko, tayo museum. Kaya mo? Sabi ko, susubukan natin. Pero oohan nyo ako, mamarket nyo. Ito sa Bulacan pa rin ba to o dito na sa Hindi, Manila? ito yung maganda. This is the only mobile museum siguro sa buong Asia. Okay. Ibig ko sabihin mobile museum, malikot nga po yung isip ko eh. Hindi yung mga bata mag-field trip para makarating sa museum namin. Kami ang pumupunta sa school nila para makasaksi sila ng museum. Talaga? Yeah. Ito pinagplanuhan mo to or gaano katagal? Mahaba yung preparation. Siguro less than a year. Habang may pet grooming ka, iniisip Yes. mo na yan? Hindi kasi po, alam nyo po, yun po namang clinic, hindi siya the whole day. May tao. Pagdating ng mga... Parang by schedule kasi yan, di ba? May mga Hindi, ganyan. tsaka yung punta ng tao. Ah, Pag mainit na, Ah. pagdating na alas 10 hanggang alas 4
Wala namang pumupunta. Mm-mm. Eh, So, dito na pumasok, naisip mo na yan. ayoko nang may idle time ako eh. Mm-mm. Masipag yung isip ko Gusto mo mag-isip. tuloy-tuloy. Yung oras na yun, sabi ko, sige, mag-preserve ako ng mga aso, pusa. Ay, hindi pala, sorry. Alapang aso at pusa nun. Ano yung kauna-unahan? Ang kauna-unahan namin pinreserve ay pusa na nasagasaan pala. Ayun. Nasagasaan sa kalsada. Okay. Nakuha ko siya. Nung nakuha ko siya, sabi ko, sige, lalagay ko to sa museum na gagawin ko. Mm-mm. Tapos sumunod na, namili na ako ng mga ulo ng kalabaw, ulo ng baka. Ito, nakikita sa ating Facebook Live. So, bumili ka. So, Hindi, may mga slaughterhouse eh. Oo, Oo. tama. Oh, yun yung naging ang resourceful na ako that time Yun ang eh. ginawa mo. Mm. Ngayon, anong nangyari? Bumili na ako. Tapos, yun, in short, nung time na gumagawa ako ng museum, na-develop kami sa taxidermy. Yun. So dito, sa mga panggasa, hindi po nakakaalam, yung si Mali, no, na pinakamatandang elepante sa Manila Zoo, no? Mm. Na siya po ang gumawa, no? So paano nag-start? Paano nangyari yon? Hindi, ang nangyari, nagkaroon ng museum, na practice kami dun sa museum. Tapos naisip ko, subukan ko kaya na mag-open naman sa mga pet owners. Mm. Ayan na. Nung nag-start, gawa ng page, ganyan. May una, nagpadala sa amin rabbit. Ayan. Rabbit, okay. Sabi ko, hindi ko nga alam kung may market to eh. Mm-mm. Pero sabi ko, kumikita naman ako dun sa Pet grooming mo. pet grooming and Mm. clinic. Tuloy-tuloy. Wala namang masama na subukan ko to. Paunti-unti, may market at wala. O yun, hanggang sa nagkaroon ng aso, pusa. Kasi yung mga pure parents, di ba? Oo. Lalo na may mga artista tayo na I think meron kang artista. Marami. Sino na yung nagpagawa. artista na nagpagawa sa'yo? Yeah, si Pressman. Tapos, Yeah, oo. yung Si Tony snake Fowler niya ba? na pula. Nag-ano rin sa'yo? May may pinataxiderm siya. Kaya lang, Mm. yun nga hindi namin matrace that time. Yun nga yung dinala sa amin. Hindi Okay. ko maano kasi ang problema, nung time na nangyari yung kay Tony Fowler, napakadami na naming client. Hindi ko na-trace. Sino yun? Tapos, kadalasan sa artista, kung hindi sasabihin sa amin yun ang owner. Kasi may mga, may mga assistant yan na sila naman ang kumukontak. Hindi naman eh. Kumbaga, Kung hindi na bubulong pinapaalam. na- Hindi na pinapaalam. Ito po, kay ganito. Mm. Ayun eh. Maggie Wilson. May Ah. ginawa kami kay Miss Maggie Wilson na Bearded Dragon. Yeah. Grabe no. So, eto na, nararamdaman mo na, medyo pumapatok na rin. Tumuloy ako. Tumuloy. Ang Inilaban nangyari, pandemic, mo na. may namatay ngayong isda. 8 feet ang haba. Okay. 8 feet. Nalito pa ako that time. Sabi Mhm. niya, Doc, baka pwede pong papataxiderm po namin. May namatay kaming arapaima. Sabi ko, sige po, ano pong size? Sabi niya, 8 feet. Sabi ko, mura lang yan. Baka mga nasa 8 to 10,000. Sabi ko, syempre, wala naman sa isip ko eh. Pero fit eh. Grabe. Nag-recompute no? ako. Ang hirap na, oo. Pag recompute ko, sabi ko, hindi pwedeng 8 feet to. Ayun, ang nangyari, nung time na yon, na Jessica Soho kami. Kumbaga dito, nakikilala ka na eh. Doon kami nag-boom ng simula, umpisa. Oh, Ayan. siyempre iba na. Kumbaga, makilalang tao na sa industriya yung nag-inquire sa'yo, naging kliyente mo. So, paano pumasok naman tong Pet Eternity? Hindi, yun. Sama-sama That na, time, ano na siya? pasok na nun. Okay. Dahil naggawa na kami ng page, tapos nag-try na akong mag-advertise, nag-try na akong maghanap ng mga tao, clinics na, kinarir ko na talaga that time. Well, bago dumating si Clinic and Pet Eternity, nakita ko, even my communication skills is ready. Kaya natuwa po ako kasi yung lahat ng dinaanan ko, hindi ko pala yung dinaanan para lang pabagsakin ako. Dinaanan ko pala yun in preparation for my future businesses. Sa lahat ng ng pagsubok na dumaan sa'yo when it comes to business, no? Ano yung natutunan mo talaga sa lahat? Wag sobrang aggressive, mag-aral. Mm-mm. Mag-aral ka. Kailangan mo mag-aral. Tapos, yung listening skills, kailangan ma-practice. Kasi hindi porket sinabi ni person A na ganito yung patok to sa ganito, yun yung tama. Sa akin, ang pinaka-best na ginagawa namin, pag may sinabi ka sa akin, like for example, may pinasok akong business ngayon na bago, sinabi mo sa akin ganito, itetest ko yun. Sige, deliver ka sa akin. Pero konti lang.
titignan ko kung totoo yung sinasabi niya. Pag nag-meet yung sinasabi mo sa akin, tutuloy tayo. Pero pag hindi nag-meet yung sinasabi mo sa akin, stop ako dyan. Ko-close ko yan agad. Ganun. Gano'n ka na ngayon. Always start small Yes. nang may kasamang pag-aaral. Tama. Yun. Hindi strikes anywhere. At saka natatawa yung mga tao ko sa akin. Kasi nag-start ako mag-mushroom. Ngayon may mushroom farm ako. Meron akong sinisimulan ngayon na game fowl farm. Sa konti, natatawa sila kasi kung i-treat namin, kasi yung ibang mushroom farming, 10,000, 30,000, 50,000, nagsimula kami 2,000. Pero kung i-treat namin, sabi ko, ang operations para tayong nasa 50,000. Bakit? First, pag tinreat mo yan na konti lang naman okay na yung mawala. Ang mapagkakatiwalaan po sa maliit, mapagkakatiwalaan sa maliit. Sa malaki. Sa malaki. Paano mong hahawakan yung malaki kung yung maliit ay mong tinuan? Sabagay. Ah. Tama. Pangalawa, pag dinevelop mo yung sarili mo sa maliit, nang mali yung galaw mo at pag-iisip mo, same yung ikikilos mo sa malaki. O di mali lahat. Tama. So, natatawa sila, parang yung operation ganun. Nagulat sila nung naglaki kami. Sabi ko, may adjustment ka? Wala nga po, parehas lang. Wala. Yun yung sinasabi ko. Number lang ang naging kulang natin. Nagdagdag ka lang ng isang kasama. Pero, tama yung galaw natin. Sa lahat, Doc, Jason, syempre, patok na yung mga business mo . Ano yung mga investments mo na? May mga na-invest ka na ba ngayon, sa estado ng buhay mo? Ano ba yung mga nabili mo na? May mga Sasakyan. Di ba, nahatak yung sasakyan mo, di ba, dati? Awa ng Diyos, pinagkalooban po ako ng Diyos ng sasakyan. May big bike ako ngayon. Tapos, may pick-up, may bahay. Pero yung... Anong Bulacan pa rin to? Or meron Bulacan. ka na? Pero ano po ito lahat ito wise decision na. Yan. Ayan. Hindi Iba na yung na, napaka-piling mayaman. Hindi na po ganun. Natuto na. Oo. Ibig ko sabihin po, yung bahay na meron kami, whether you like it or not, kung kukumputin mo, siguro baka mag-cost ng 2 million, 3 million. Pero, sa totoo lang po, ang naubos ko lang doon, wala pang 1M. Parang nasa 700 lang. Kasi, lumang bahay yun. I-renovate mo. Inayos ko lang. Mas pinalaki ko lang. Ganun. Galing. Ibig ko sabihin, yung lahat ng natuto. Ako naman, thankful ako. Kumbaga ngayon kasi, Doc, nakikita ko na yung diskarte mo na pwede pa pakinabangan. Bakit di natin ayusin? Exactly. Di ba? Exactly. Ayos Hanggang naman. ngayon, basura yung ginagamit ko para Galing. meron. Oo. Sa simula pala nagkamali ka, pero ngayon, yung mga dating gamit mo, naigagamit pa pala ngayon sa bagong business. Exactly, Di ba? yun po. Tapos, kahit sabihin yung bagong business na pumapatok na, may basura, nagugulat ako, nagagamit ko pa rin. Tama. Yan ang Walang basura. pinaka-importante. Walang basura. Hindi totoo. Lahat nagagamit, no? Hindi totoo. Pero ngayon, Doc Jason, Hmm. so, ang mother mo, yung talaga namang laging nasa side mo, yung mga problema ka sa negosyo, andyan siya handang tumulong sa'yo. Ano mensahe mo sa kanya? Ang hirap naman. Hindi, sorry Ang hirap. Hirap magsalita. Mami ko kasi never nawala sa tabi ko. Hindi talaga yan nawala sa tabi ko. May asawa na ako, may anak ako. Hindi nawawala sa tabi ko. Tapos, yung sasabihin sa kanyang mahal ko si Mami. Sobra-sobra, pwede pa siya magpamigay ng pagmamahal sa kapitbahay. Kasi, wala. Mensahe? Ano pa bang mensahe? Sinurprise birthday ko siya. Hindi niya in-expect, pero nasabi ko na Mi, ang dasal ko lang habang buhay. Mabait nanay ko. Yun lang makita niya na maayos buhay namin. Isa yun sa reason ba't ako nagpursiging umahon. Kasi gusto ko, narinig ko sa bibig ng nanay ko, pwede na akong, kung ako man anak, mamamatay. Gusto ko hanggang sa bunso mong kapatid, nakikita ko na kaya nyo nang mabuhay nang wala sa sandal. Hindi kayo nakasandal sa amin. Yun lang yung goal niya sa buhay. Magaling yung mami ko, mabait. Blessing yung mami ko. Mami, blessing ka po sa buhay namin.
Pati kay daddy, blessing si mami. Blessing siya actually, hindi nga sa pamilya eh. Alam mo ba na ang dami-dami pong pamilya na nasisira. Naaayos ni mami kasi tinutulungan niya kung papaano magkasundo yung pamilya, nanay at tatay, mag-asawa. So, wala, ayoko na mami sabihin, mahal kita. Understatement na po eh. Ayoko magpasalamat kay mami, kulang eh. Ang dami kong desisyon na hindi ko gustong gawin. Pero ginagawa ko kasi alam ko gusto ng nanay ko. Ayun. Sa father mo? Si daddy. Tingin ko siya yung humubog sa amin para tumigas yung pagkatao namin at matuto kami paano. Ano yung Mabuhay. totoong buhay? Yes. Ito yung buhay. Tama. Pinamukha niya sa amin yun. Although, hindi kasi educated si daddy about this thing. Hindi lang niya napapaliwanag nung panahon na sabi ko nga sa'yo, ginigising ako ng madaling araw para paghilahin ng baboy sa palengke. Pero yung pala, ipinaprepare kami ng tatay ko. Yun yung practice stage mo, no? Na ginagawa. Hindi ako ala po ang pinagsisihan sa nangyari sa buhay ko at sa ginawa ng magulang ko sa amin. Masakit nung time na yun. At talaga pong masakit. Kaya lang, paano gagawin? Niloob ng Diyos na i-train kami. Tama. Eh, Look at you now. thankful ako. Di ba? Malaki po ang pasalamat ko. Grabe. Pero dyan, Doc Jason, hindi pa matatapos ang ating mensahe dahil nasa linya ang iyong buting asawa. Pasok natin. Hello? Habang i-check pa yata nila. Pero sa totoo lang, no, hindi biro ang pinagdaanan mo. Kaya sobrang hello? Hello po? Ayan. Ayan, hello po? Hello. Hello, Pangga. Ayan, medyo palakas na. Nalalakas ba? Narinig po. Ayan. Narinig ba siya sa atin, sa ere? Ayan. Andito po sa linya, Sir Doc Jason, ang iyong buting asawa. Magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Ayan, ano pong mensahe nyo? Ako, dahil si Miss Joy, ayan, ang kanyang asawa, ang buting asawa ni Doc Jason Sumaway. Nakita niyo naman po yung pinagdaanan ng asawa ninyo. Ano po bang mensahe ninyo kay Doc Jason, Miss Joy? Oo nga, kasi ang dami ang pinagdaanan sa buhay. Thank you sa lahat. Thank you for working so hard. Magdamag, maghapon, nagtatrabaho ka, gigising ka ng madaling araw para magtrabaho. Gusto namin malaman mo na appreciate ka namin ng anak mo sa lahat. Thank you for being a good father sa anak natin. Good provider sa lahat ng mga needs, kahit sa wants. At salamat sa pagiging mabuting asawa sa akin. Isa pa, gusto kong sabihin sa iyo na ano't ano man ang problema dumating sa atin bilang mag-asawa, lagi lang natin sasabihin na let's work it out together. Ganun. Lagi mo tatandaan, mahal na mahal ka namin ng anak mo. Nandito lang kami pag kailangan mo ng pahinga. Nandito lang kami pag kailangan mo kami ng kakwentuhan. Yun. Mahal na mahal ka namin. Thank you. Maraming salamat po, Miss Joy. Doc Jason, anong mensahe mo sa asawa mo? Chamba. Chamba, Joke lang, ang ganda ng asawa ni Doc maganda Jason talaga eh. yan. Oo. Thank you. Kasi, ayun, marami tayong dinaanan na normal naman pinagdadaanan ng mag-asawa. Pero, nakikita ko, na-a-adapt mo yung gusto kong mangyari na kahit anong problema daanan natin, huwag tayong sumuko kasi yung learning curve, yung learning moments, talagang dadaanan natin tsaka yung adjustments. And nakikita ko, sa totoo lang, bawat sabi ko sa'yo ng mga bagay-bagay, nag-a-adjust ka. Thankful ako doon and pipilitin kong maibigay yung best ko para maging, lagi ko naman dinadasal yun maging mabuting asawa at tatay sa pamilya natin. Tapos, basta, susubukan kong ayusin pa yung communication skills ko sa'yo. Yan. Pag may dapat ayusin, sabi ka lang, ayusin natin. Ayan. Okay, nako, maraming salamat po. At nako, baka mukhang busy Doc Jason si
Ay, Hi, anak. nako, yung, I love you. yung anak. I love you, nak. Tatay Doc, andyan ka naman. Tatay Doc ang tawag niya sa'yo. Opo. Wow, cute. So maraming salamat po, Miss Joy. At pasensya na po at naabala namin kayo. At nandito po yung asawa niyo. Iuwi po namin siya ng maayos. maraming Okay na po dyan yan. Nako, maraming salamat. Nako, Doc, alam mo, kulang ang oras natin Sige po. para... Nako, ang dami mo pang ikukwento pero babalik ka pa rin dito sa amin. Pero dahil dyan, Doc, meron kaming munting regalo sa'yo. Okay. Eto na, para sa ito, Doc. At para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Pinagkakaloob po namin ngayon pong September 8, taong 2025, ganap ng alas 4 ng hapon sa 3rd floor ng E-Square Building at Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama po ang aming puso at pasasalamat. Ako po si DJ Jimbo. Maraming salamat Thank po. you, DJ. At kulang ang oras po sa atin. Doc, baka may gusto kang pasalamatan na at nakikinig yung mga kaibigan mo at kasamahan. Okay. Una, maraming salamat sa Pet Eternity Team. Kasi nakikita ko yung dedication sa trabaho. Tapos close po kaming lahat sa mga kasama ko sa trabaho. Hindi ko sila tinatawag na tauhan. Pamilya. Kasama ko sila sa trabaho. Correct. So, yun, maraming salamat. Tapos family ko, yung support na hanggang ngayon nga nandyan. Sa mga kaibigan ko na nagtitiwala sa akin hanggang ngayon. So, yun. Pwede bang Shoutout, sige po, ayun, Doc. binabati ko lang po yung mga kaibigan ko kasama ko ngayon galing Batangas. Mhm. Sige Sila paring Bien, si si Boss Alan, tsaka si Papa Japs. Ayun lang po. Yun lang po, sir. Maraming salamat at talaga namang kulang ang oras Apo, natin. it's okay. At It's okay. salamat sa inyong pagpahig na kayo po yung aming maimbitahan Okay, dito sa salamat din programa. po sa opportunity. At syempre sa lahat din ng mga panggapo namin, talaga naman nakikinig at nakatutok, no? At maraming salamat din sa pagsabay sa aming programang Believable Story. Syempre, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Story. Magbabalik po tayo mga pangga, manatiling nakatutok dito pa rin po sa same pero iba! We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo! Jim Shi.